po sa lahat po ng naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa hapong ito, ay bigyan po natin siya ng malakas na palakpak para sa ating Diyos. Amen. Para sa next topic po natin, ito ay ang the healing of the heart. Ayan. Bago po tayo mag-proceed sa ating lesson, i-check po muna natin ang ating heart list form na lagyan na po ba natin? Ang ating mga form, nalagyan na po ba natin? Yung heart list sa ating envelope, nakita po ba natin yon? Sa heart list form po, ilalagay po natin, yan po yung mga bagay o pagkakataon na nasaktan tayo ng gusto. Ayan. Nasulatan na po ba natin? O yung mga taong nakasakit sa atin? Ayan. Tayo po'y magsimula. Ang topic po natin muli ay tungkol sa the healing of the heart. Sino po sa atin ang nakarinig na ng kantang at tumigil ang mundo nang ako'y iniwan mo? Narinig na ba natin yung kantang yon? Ito yung kanta na pinakamalungkot na maririnig natin. At kanta na masakit na mararamdaman natin kung ito ay maririnig natin. Diba? Kasi yung taong mahal mo, yun mismo ang nang iwan sa'yo. Ang sugat ng puso, ang pinakamalalim at pinakamahirap gamutin. Why? Kasi tumatagos sa isip, damdamin at puso at sa buong kaluluwa. At tumatagal hanggang sa iyong pagtanda. Totoo naman po, no? Pag tayo'y nasaktan, yung higpit ng puso mo, ng pag-iyak o paghugulgol, hindi mo ito mapigilan pag ikaw ay nasasaktan. So, ano ang kailangan nating mangyari sa ating pagkatao? We need inner healing because we have a broken soul. Sa tuwing tayo'y nasasaktan, kailangan natin ng inner healing. Sabi nga ni Donna Kretsch, a writer and business expert, one of the most important areas of health is spiritual health. It is through spirituality that humans find our purpose and meaning. Spirituality is expressed through faith. Kaya kapag ang spirit mo ay hindi healthy or alive in Christ, hindi rin healthy ang iyong soul at ang body. Damay-damay na ang lahat. Natututunan natin sa unang session na kailangan para mabuhay ang patay na spirito ay magkaroon tayo ng regeneration o born again. At ano nga ba ang born again experience? O ano nga ba ang naboborn again sa atin? Ito ay ang ating spirit. Tama po. Ang naboborn again sa atin ay ang ating spirit. Sa isang tao, merong 3 parte ang isang tao. Ito ang spirit, soul, and body. At ang soul ay binubuo ng mind, emotion, will. Kaya ang inner healing focuses on our soul. On our soul part dapat. So, when you look in the mirror, naranasan na ba natin na tumingin sa salamin? Totoo naman yan, no? Every time tuwing umaga, tinitingnan natin ang ating sarili upang makita sino. Sino yung tinitingnan natin sa salamin? Yes, ang ating sarili. Pag nakikita mo ang sarili mo sa salamin, ano yung sinasabi mo? Oo, sinasabi natin, maganda tayo, ready tayo sa araw na to, yun yung sinasabi natin, di ba? I can do everything every time na tumitingin tayo sa salamin. Pero may pagkakataon na kahit tingnan natin ang ating sarili na matagumpay na, may pagkakataon pa rin na nararamdaman natin na tayo'y malungkot, na tayo'y may kulang sa ating pagkatao. Kahit sabihin natin na sa atin na ang lahat, kompleto na tayo, may pagkakataon pa rin na nararamdaman na mo na ikaw ay kulang.
Ito yung tinatawag natin na emptiness inside. Meron tayong hinahanap na hindi natin nakikita sa iba. So ano mga dapat natin gawin para mapunan yung emptiness na tinatawag? Una, bakit ba, para mapunan yung emptiness na tinatawag, bakit ba nagkakaroon ng sugat ang ating soul? O when do the wounds of the soul begin? Number 1, ito ay nagsimula nung before we were born. Bago pa lang tayo ipinanganak. At ito ay makikita o matatagpuan sa Psalms 15 verse 5. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me, pumasok na ang kasalanan sa tao at doon na rin pumasok ang sumpa. So ibig sabihin, simula bago pa lang tayo ipinanganak, tayo ay kinukonsider na makasalanan. Dahil sa kasalanan, nagsimula ang sumpa. So tandaan natin na ang dahilan ng sumpa ay kasalanan. Ikalawa, kung bakit nagkakaroon ng sugat ang ating soul, ay during our childhood. Nung simula tayo'y pagkabata. Maaaring nasaktan tayo sa ginawa ng ating mga magulang dahil tayo'y napalo, o dahil sa madalas tayong napapagalitan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nagagalit sa ating mga magulang. May pagkakataon din na na-experience mo ang bullying sa eskwelahan, o kaya na-experience mo ang pagkakaroon ng paborito. Diba po? O kaya yung tinatawag na black sheep. Kaya nagkakaroon ng ganitong pangyayari sa isang tao, ito yung nagiging bunga ng sugat sa ating soul. Yung mga naranasan natin mula pagkabata. Ikatlo ay ang past experience with other people. May mga pinagkakatiwalaan tayo ng mga kaibigan, kaklase, mga boss natin sa ating trabaho, mga malalapit nating kaibigan o kaanak. Sila, di ba po, ang pinakamasakit na pakiramdam na naramdaman mo ay yung galing sa iyong kaibigan, sa pamilya mo, at yung pinakamalapit sa puso mo. Bakit po? Dahil sila yung ine-expect nating mahal tayo. Pero madalas, yung pinakamahal natin na tao, sila yung nakakasakit sa atin. Tama po ba yon? Amen. Bakit tayo nasasaktan sa mga taong mahal natin? Dahil mahal natin sila. And we expect something from them. Kaya tayo nasasaktan. Kasi kung hindi tayo nag-e-expect sa kanila, meron bang dating yung sakit? Wala. Nagiging masakit yun kasi nag-e-expect tayo sa taong yun. Diba po? Madalas sa ating kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, yan. Kaya tayo nasasaktan. At dahil tayo nasasaktan, nabubuo ang tinatawag na unforgiveness. At ang forgiveness ay isang kasalanan. Ang hindi daw magpatawad ay isang kasalanan. Sabihin nga natin, unforgiveness is a sin. So kapag hindi ka nagpatawad, nagkakasala na tayo. So dapat tayo ay magpatawad. Sabi nga sa Matthew 5:23, so if you are about to offer your gift to God at the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. Go at once and make peace with your brother, and then come back and offer your gift to the Lord. Ang sinasabi dito, hindi daw katanggap-tanggap ang ating offering kapag tayo ay may unforgiveness sa puso. Hindi yun nakikita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikita ang perang binibigay natin. Kundi sa tuwing tayo ay nag-o-offering, nakikita ang ating puso.
Kaya sa tuwing tayo ay mag-o-offering, make sure na tayo ay walang kagalit o napatawad na natin yung mga nagkasala sa atin. Many people is hurt because they suffer rejection. Diba po? Mahirap sa pakiramdam na yung tao, alam mo, ayaw sa'yo. Diba? Mahirap yun sa pakiramdam na hindi ka gusto ng taong yun. So, what is rejection? Ano ba yung tinatawag na rejection? It is lack of acceptance. It is the main cause of the wound in the soul. It comes from a true and perceived lack of love. Walang puwang ang pag-ibig sa puso nila. So, pag nagkakaroon ng rejection ang isang tao, ang nangyayari, hinihiwalay niya yung kanyang sarili. Ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang makipag-usap kasi pakiramdam niya siya ay rejected. Diba po? So ano ang solusyon kapag nararamdaman natin ang isang rejection? Sa isang grupo, sa opisina, sa kaibigan, ano dapat ang solusyon para hindi natin maramdaman yung tinatawag na rejection? Una ay identify the possible cause of rejection. Alamin natin, bakit ba ayaw ng taong to sa akin? Bakit ba ayaw niya sa akin? Dapat ikaw mismo, kilalanin mo yung sarili mo, bakit ayaw sa'yo ng taong yun? Para ma-identify mo, paano mo susolusyonan yung sarili. Ikalawa, identify those who have hurt you. Sino ba yung mga taong nakasakit sa atin? Ito ba yung ating pamilya, kaibigan, o kaaway? Sa tatlong to, ano yung pinaka hindi natin masyadong mararamdaman yung rejection? Di ba yung letter C, yung enemies? Yung kaaway mo, kahit ayaw niyan sa'yo, may dating ba? Wala. You are nobody sa iyong kaaway. Pero pag dating sa pamilya, sa kaibigan, pag naramdaman mo yung rejection, masakit po ba? Opo, amen. Masakit yun. Kasi sila yung mga taong ini-expect mo na pagmumulan mo ng pagmamahal. Sila yung yung mga kaibigan. Sila yung pagtotoong kaibigan ng kasama mo, ayaw mong nare-reject. Gusto mo lagi kasama, you belong dapat. Di ba po? Lalo na sa mga ganitong pagkakataon, nagiging masakit ang rejection kapag naramdaman natin sa ating pamilya at kaibigan. So, ano dapat nating gawin para hindi natin maranasan ang isang rejection? Ito ay to follow Jesus' example on forgiveness. So para daw hindi natin maramdaman ang rejection, follow Jesus' example on forgiveness. Sabi sa Luke 6:27, to you who are ready for the truth, I say this, love your enemies, let them bring out the best in you, not the worst. When someone gives you a hard time, respond with the energies of your prayer for that person. If someone slaps you in the face, stand there and take it. If someone grabs your shirt, wrap your best coat and make a present of it. Para sa maraming Kristiyano, ang pagpapatawad ay kaibangan o foolishness. Pero hindi totoo sa mata ng Diyos. Amen po? Kung totoo na nating tinatanggap ang Diyos, hindi na mahirap sa atin ang pagpapatawad. Pero kapag yung pagtanggap natin sa Diyos ay hindi pa truly o hindi pa totoo, mahirap magpatawad. Tama po? Amen po? Amen. Dahil bago pa man tayo makaranas ng rejection, Jesus experienced rejection. Nauna niya ng naramdaman yon. Number 1, he was rejected in the womb by Joseph by trying to divorce Mary in Matthew 1, verse 19. Number 2,
he was rejected after birth by King Herod by killing him. So, mismong si Jesus, naramdaman niya yung ayaw sa kanya ng magulang niya. Sobra yun, no? Nasa sinapupunan ka pa lang ng tiyan, ayaw na sa'yo. Gusto ka nang tanggalin sa sinapupunan. Naramdaman yun ni Jesus that time, nung siya ay nandito pa sa lupa. Pangalawa, he was rejected after birth by King Herod. Ibig sabihin, ayaw sa kanya ng society. Ayaw sa kanya ng lipunan. Ikaapat, he was rejected by Gentiles. Yung mga tao sa paligid niya, he was making fun of him. Ikalima, he was rejected by the disciple. Ito yung pinakamasakit. The disciple are the dear friends of Jesus. Tama po? Lahat po ba tayo may kaibigan? Anong pakiramdam na yung kaibigan na tinuturi mong kaibigan ay ayaw pala sa'yo? Masakit yon, tama po? Even Jesus experienced that with his disciple. Number 6, he was rejected by his father. This is the hardest part. Yung kaisa-isang pag-asa niya na sakaling hindi matuloy ang paghihirap niya sa cross ay tinalikuran siya ni Jesus. Pero that time na hindi naman siya totally tinalikuran ni Jesus. Kundi that time kasi si Jesus ay punong-puno na ng kasalanan at ayaw na ng Ama makita ang kanyang anak na punong-puno ng kasalanan. So, ang pakiramdam lang ni Jesus noon, siya ay ni-reject that time. Ito ay mababasa sa Matthew 27:46. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, My God, why you have forsaken me? Sa pagkakataong ito, hindi iniwan ng Diyos Ama ang kaniyang anak, kundi hindi lang matingnan ng Diyos Ama ang kanyang anak na punong-puno ng kasalanan. So what is the point on that scenario? The point is, if you feel you're rejected or forsaken, Jesus understands how you feel. So kapag nararamdaman natin na tayo ay hindi tanggap, alam ng Diyos kung ano yung pakiramdam na hindi ka tinatanggap. Tama po? So kapag ganun yung nararamdaman natin, let's go run to Jesus. At sabihin natin yung pakiramdam na Lord, ano pa ang gagawin ko sa ganitong pagkakataon? Ano ang gagawin ko na hindi ko maramdaman ang pagmamahal mo? Pag ganitong pagkakataon, nararamdaman mo na feeling mo mag-isa ka lang, feeling mo wala kang kakampi, that's the time you have to run to Jesus. Dahil sa pagkakataong yun, bibigyan ka ng Diyos na mahigpit na yakap na gustong-gusto mo. Ipaparamdaman niya kung gaano ka niya kamahal. Amen po? Amen. Sabi nga po sa Psalms 10:17, Lord, you know the hopes of the helpless. Surely you will listen to their cries and comfort them. Totoo naman na ang Diyos lang ang makakarinig ng ating mga hinaing sa buhay. Wala nang taong pwede o sino man ang pwedeng makarinig ng iyong hinaing kundi ang Diyos. Amen to that? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos dahil meron tayong matatakbuhan na buhay na Diyos sa ating buhay. So what are the steps in healing the wound of our heart? Paano ba natin gagawin na mapatawad ang ating sarili? What are the steps toward healing and restoration? Number 1 is, forgive with all your heart those who have offended you. Nasaktan ka pero nakasakit ka rin naman.
So, magpatawad ka. Di ba po? Sabi nga sa isang quote, the saddest person in the world are those who do not know how to forgive. Forgiveness is the key to happiness. Kasi hanggat meron kang galit, kahit sabi mo, hindi, napatawad ko na siya eh. Pero sa tuwing may sakit, every time na nakikita mo yung taong yun, ibig sabihin, hindi mo pa siya napapatawad. So, sabihin natin sa katabi natin, let's all forgive. Amen. Number 2, step in healing and restoration is don't hold on to bitterness, hatred, resentment, or rebellion that causes broken heart. Yung mga sakit na nararamdaman natin, wag na natin ikimkim sa ating mga puso. Wag na nating itago. Let's move on and step forward. Iwanan na natin yan, yung mga sakit na yan. Kasi kung hindi natin to iiwanan, ang nasisira sino? Tayo. Ang galit o unforgiveness ay parang isang bolang apoy na hawak mo siya na gusto mong ibato sa taong yun, pero habang hawak mo yung bolang apoy na yun, sino yung nasisira? Tayo. Kasi habang kinikipim natin yung galit, ang nasisira yung pagkatao natin. Kaya naman, dapat tayo ay magpatawad for healing and restoration. Ikatlo po, forgive yourself. Sabihin nga natin, forgive yourself. Opo, dapat pinapatawad natin ang ating sarili. Baka sobra-sobra naman yung ginagawa natin sa sarili natin. Na minsan, nakakalimutan na natin magpahinga. Na minsan, nakakalimutan nating mahalin ang sarili natin. Dapat, matuto rin tayong magmahal sa ating sarili. Hindi lang ibang tao ang minamahal, bagkos, mahalin mo rin ang iyong sarili. Sabihin nga natin, love yourself. Ayan. Anger can be expensive luxury. Sabi nga ng Italian proverb. Nabanggit ko nga po kanina, holding on anger is like a bowl of fire. Nabanggit ko na kanina na habang hinahawakan mo yung bolang apoy na yon, nananatila sa'yo, ang nasisira ay ang ating pagkatao. So, learn to forgive. And last is surrender your life completely to Jesus. Ito yung pinaka magandang healing and restoration. Once we surrender truly our life to Jesus, mararamdaman natin yung totoong pagpapatawad. At ito ay makikita o mababasa sa Matthew 11:28-30. Come to me, all you are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit. And you will find rest, for the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Kaya everything you feel hurt, or every time you feel hurt, give it to the Lord. So next time na titingnan mo ang iyong sarili sa salamin, how do you see yourself? Ayan, tingnan natin. Kung dati, sa picture nakita natin, kung dati nakikita mo ang sarili mo na isang meek o mahinang pusa, pero ngayon na you completely surrender yourself to God, ikaw na isang leon. Isang matatag at matagumpay na leon. Dahil kahit anumang problema sa buhay, anumang rejection na mararamdaman mo, hindi mo na yan mararamdaman. Dahil you truly surrender your life to Jesus. Alam mo na kasi kung sino yung tatakbuhan mo. So, we are new person because of Jesus. Tayo ay bago na sa harapan ng Diyos. Kaya yung mga unforgivable experience natin, iwanan na natin yan dahil we have a new life in Jesus. So, ang ating mga Carious Challenge ay sabay-sabay nga po nating sabihin, let
Jesus heal our broken heart. Ulitin nga po natin ang ating Makayos Challenge. Okay, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa binigay niyo po sa aming pagkakataon na ito na tinuruan niyo po kaming magpatawad, O God. Salamat po na kayo po ang nagturo sa amin na dapat po naming patawarin ang aming kapwa, ang aming sarili sa lahat po ng pangyayari sa aming buhay, O God. Salamat po, Lord God, na pinakita niyo po sa amin na ang pagpapatawad ang nagbibigay sa amin ng complete healing and restoration, O God. Salamat po, O God, na nandyan ka po sa aming mga buhay upang sa tuwing makakaranas po kami ng sakit ay tatakbo po kami sa inyong harapan, O God. Thank you, Lord God, sa pagtuturo niyo po sa amin kung paano magpatawad, O God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ganyan, galing-galing.